dito pa lamang ay hindi na tama ang ibong magdaragit. Kasi sabi ni Sister White, yun to daw yung ang anghel daw galing sa isip. Ito yung mga missionary na patatawin sa iba't ibang dako. Mula Amerika, sabi niya, buong sanlibutan. Ngayon ay ang lugar ay sabi ni Sister White sa early writings, ano ang preface sa Tagalog? Paunang salita sa Tagalog na ang sabi po ay yung mga binigyan ng pagkaalam ng kautusan ng Diyos, unang mga pioneer, una na nga, pioneer pa, na pinaunawaan ng Diyos ng kanyang kautusan ay nasa east of Washington. Okay? Nasa lugar siya, pag sinabing east sa propesya ay lugar na ito ay lugar ng Washington, USA. Washington. East of Washington. East, USA. Yan, USA. Para maikli lang ano. Yan. So, ganyan po ang katuparan niya. Now, may lusot sila dyan kasi sabi nila, ang Pilipinas ay nasa east at ang bansa lamang na Pilipinas ay ang Kristiyano. Kristiyano nga, pero Katoliko. Ang kasunod na katanungan dyan, may kinalaman ba ang Katoliko at Protestante sa pagtatatak sa 144,000? Wala. Sabi ni Sister Isabel, mayroon. Sister Isabel, mali ka. Dahil, nangaral sa labas at loob eh. Hindi ka sumunod sa instruction ng Diyos. Okay. Ito yung tinanong natin. Sapagkat po, yung island na malapit-lapit ang Hawaii kasi pag-aaral ng Protestante yan. Correct. Amerika. Oo. At saka, ang Hawaii ay malapit talaga sa Amerika at doon ay sinaturate muna ng mga Amerikano yung malalapit nilang bansa bago sila tumawid sa mga isla. Kaya tingnan natin, ating Amerika na rin yung Hawaii. Oo nga, sakop na nila. Kaya nasa Hawaii, nasa Amerika. Ang Saipan pala ay sakop ng Amerika din, Saipan. Kaya ang pera nila doon ay US dollar. Colonize na lang. Oo, colonize. Kaya ang pera nila doon, US dollar. Ba't tayo nakasampay? Ngayon, ang ating tinatanong dito ay ano bang propesya na kapartner ng Revelation 7:1-4 na nasa Old Testament? Wala nang iba kundi ang Ezekiel 9. Yan. Para ang Diyos, napakabuti talaga po kasi yung atin pong para hindi lumusot itong kalaban sa katotohanan ay nagbigay ang Diyos ng pagpapaunawa. Ang kapartner niyan ay nasa Old Testament. Para hindi lumusot, ang gustong lumusot, hindi na makalusot, ay ang Ezekiel 9, ang partner ng Revelation 7:1-4 at lahat naman sang-ayon, diyan, lalo na sa mga reformador. Sir Brother Robert, tinatanong ko yan. Brother Robert, ano ba ang nasa Old Testament na kapartner ng hula ng Revelation 7:1-4 na siyang tinutukoy ng pagtatatak? Ang sumugot ba niya si Brother Robert? Matatawa-tawa lang din. Matago. Sinabi niya, Ezekiel 9. So, ang Ezekiel 9, ating i-review. So, napakabuti. Ito yung sinasabi, napakabuti talaga ng Diyos. Ano po? Kung bakit ay kanyang binuksan ito para masolve ang suliranin na pag-angkin nila na sila yung nasa east ng Pilipinas. Okay. Una, ang sabi dito sa Ezekiel 9, kung mayroon po kayong Tagalog na Biblia, buksan niyo po. Ako magbasa sa English po. Sabi dito, he cried, Ezekiel 9, magsimula ako sa 1. He cries with a loud voice, saying, cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand.
And behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every man slaughtered his weapon in his hand, and one man among them was clothed with linen, with a writer's inkward by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. Sa pagkatagalog yung 9:1, ating Tagalog, may Tagalog to, Brother Rami? Oo, ay wala. Ay, meron. Ganun. Yung Bible niya. English Tagalog. Ezekiel 9. Okay, Ezekiel 9, sabi dito, nang magkagayon, sumigaw siya sa aking pakinig na malakas na tinig na nagsasabi, magsilapit yaong mga may katungkulan sa bayan, na bawat isa ay may kaniyang pangpatay na almas sa kanyang kamay. So, yung utos ng Diyos, dito sa Ezekiel 9, yung may katungkulan, men of duty. Ano, Brother Rani? English. Ha? Men in position. Men of position? He cried heirs with a loud voice, saying, Come, host them that have charge over the city. Ang kapamahalaan. Tagapamahala. No? May kapamahalaan. May mga kapamahalaan. May kapamahalaan. So, may mga katungkulan ito. May katungkulan. Iyan yan. Kapamahalaan. May, ano yun sila? Kapamahalaan. Yung inutusan ng Diyos na lumapit sa Kanya ay yung 6 na tao na mayroong pampatay, na mayroong katungkulan sa bayan. Okay? May mga katungkulan sa bayan. Yun yung utos ng Diyos na lumapit sa Kanya. Nasa 2, ating basahin yung 2, at narito 6 na lalaki ay nagsipanggaling sa daan ng mataas na pintuang daan na nalalagay sa dako ng hilagaan na bawat isa ay may kanyang pangpatay na almas. Sa kanyang kamay at isang lalaki ang nasa gitna nila na nakapanamit ng kayong lino na may tintiro ng manunublat sa kanyang tagiliran, at sila'y nagsipasok at nagsitayo sa siping ng tansong dambana. Ano daw? Sa 6 na yon, sa gitna nila mayroong tagapagtatak. Yung isa doon ay tagapagtatak. Okay? Sa 3, at ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay umilanglang mula sa kirubin na kinapapatungan hanggang sa pintuan ng bahay. At kanyang tinawag ang lalaking nakapanamit ng kayang lino na may tintiro ng manunulat sa kanyang tagiliran. So, special ang pagkatawag doon sa may tagapagtatak. Lumapit sa kanya, sabi ng Diyos. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nangagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna na niyaon. So doon sa kapagtatak, ang utos ng Diyos ay maglagay siya ng tanda. Okay? Tanda sa mga sigaw, no? Tintiro na manulat sa kanyang tagaliran. Okay? Nagbigay babala, ano? Tanda ng mga taong nangagbubuntong hininga at nagsisidaing dahil sa lahat sa nakasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. So, na ang utos ng Diyos, maglagay siya ng tanda doon sa mga nagbubuntong hininga, nag-cry aloud ito. Sa sulat ni Sister White, ito daw yung mga nagsaway ng kasalanan at nanindigan sa pagsunod sa pamantayan ng Diyos. Yun daw ang tatatakan. Okay? Hindi So, yung pasaway. Yun yung utos ng Diyos. Ang sabi pa dito sa 5, sa mga iba ay sinabi niya sa aking pakinig, nang magsiparoon kayo sa bayan,
na magsisunod sa Kanya at manakit kayo, huwag magpatawad ang inyong mata o kayo man ay mahabag. Lipulin ninyo lubos ang matanda, ang binata at ang dalaga, at ang mga bata at ang mga babae. Ngunit huwag lumapit sa sinumang lalaki na tinandaan at inyong pasimulan sa aking sanktuaryo. Nang magkagayoy, kanilang pinasimulan sa mga matandang lalaki na nga sa harap ng bahay. So dito, ang sabi ay, una, sa bayan. Ang utos ng Diyos, bayan ko. Sa gitna, ang itong salita dito ay, saan nga ba yun? Dito natin pagbasa. Sabi po ay, 4. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan. So, gitna ng bayan. Gitna ng bayan. Bayan ko. Sabi ng Diyos, bayan ko. Pag sinabing bayan ko, ito ay isdaw. Bakit naging isdaw ito? Sapagkat ang isdaw po, pag sinabi kong ko, sinabi ng Diyos, bayan ko, sumusunod sa kautusan ng Diyos. Fourth commandment. No? Mayroong kautusan ng Diyos dapat sundin. At yun yung Seventh Day Adventist. Sinabi ay gitna. So sa bayan ng Diyos, Seventh Day Adventist. Subalit, ang kadugtong ay, ang sinabi po dito, at sa mga iba ay sinabi sa aking pakinig, magsiparoon kayo sa bayan, magsisunod kayo sa kanya. So itong iba, yung mayroong mayroong pamatay, ay laging nakabuntot doon sa mayroong mayroong pangtatak. At sabi doon ay magsimula kayo sa bahay ko. Dito sa 6. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang bata, binata, dalaga, mga bata, at inyong pasimulan sa aking sanktuaryo. Okay? Sabi ay sanktuaryo. So, ang sanktuaryo sa Old Testament ay ito yung bahay ng Diyos. At bakit sinabi dyan gitna? Sa Old Testament, ang bahay kasi ng Diyos, pag mag-camping sila Moses, dala-dala nilang kaban ng Diyos, bahay ng Diyos. Ang Israel, nakapalibot dito, so nasa gitna talaga siya, ang bahay ng Diyos. Kaya tama yung Ezekiel 9 na hula. O, nasa gitna talaga ang sanktuaryo. At ang utos ng Diyos, magsimula kayo sa pagpatay sa aking bayan. So, ang ibig sabihin, doon nagsimula ang pagtatak sa gitna. Now, saan ba yung sanktuaryo ng Diyos? Nandito ba sa Pilipinas? Para sabihin mo, kami yung ace, kami yung andito, kami yung bahay. Nasaan ba ang bahay ng Diyos? Nandito ba sa Pilipinas? At ano ba yung bahay ng Diyos? Ang bahay, unang-una, ang bahay ng Diyos, ito po yung General Conference ng Seventh-day Adventist. Okay? Ito po yung General Conference. Saan ba yung General Conference? Yun ang dapat nasabi na, yung sasabing gitna. Oo. Pag sinabing gitna, Seventh-day Adventist. Pero dapat sila magsimula sa bahay ng Diyos. Sabi kasi, bahay ko eh. Nasaan ba yung bahay ng Diyos? Seventh Adventist kasi po sa liputan. Oo. Pero pag sinabing gitna, yan yung General Conference. Yes. At sabi dito sa, actually, dito yung sinabi kong actually. Ang Washington kasi, sabi ng Amerika, kaya siya ginawang capital city of USA. Nasa heart of America pala siya. At siya yung capital city of America na kung saan nandoon din ang bahay ng presidente at capitol ng mga senado at mga kongreso. So andun lahat ng pagpasya ng bansang Amerika by politics. At bakit doon din inilagay ng Diyos ang bahay niya sa gitna ng Amerika? Ano ba, aksidente lang ba yon? Kaya makita na pag sinabi palang gitna, ito yung General Conference.
mayroon akong isang nakita, Brother Rani, nandito sa Ezekiel 9, na natawa, kagabi, nireview ko yung mga pangyayari at yung kung saan yung location ng General Conference. Sabi dito, okay. So dito natin makita na sa 9 verse 2. At narito, 6 na lalaki ay nagsipang galing sa daan na mataas na pintuang daan na nalalagay sa dako ng hilagaan, na bawat isa ay may kanyang pangpatay na almas sa kanyang kamay, at isang lalaki ay nasa gitna nila na nakapanamit ng kayong lino na may tintiro na manunulat sa kanyang tagiliran, at sila ay nagsipasok at nagsitayo sa siping ng tansong dambana. So yung mga lalaking mayroong pampatay ay galing siya sa norte. Nasa mataas na bahagi sila. Natawa ako, Brother Raleigh, kasi nung masumpungan ko, General Conference, pag-type mo yung General Conference, i-research mo sa Google, ang lalabas, North American Division. Oo, kasi ang inanong natin na Amerika, may north and south siya. Yes. So nakalipate siya ay nasa north ng Amerika. Yun ang dapat makuha lang doon naman. Kasi 4 lang nasulat ng Amerika. Ito yung inano nila, ang North, ang nasasakupan kasi ng North American Division ay ito yung Colombia, ito yung Amerika, ito yung Canada, at marami pang bansa. Yun yung sakop, yung pagkakaisa ng NAD. Kaya yung palang General Conference, hiwalay siya sa North American Division. Iisa silang building. At itong North American Division, may presidente. At iba din yung General Conference, may presidente. Bagamat siya'y sangay, napasailalim pa rin ang North American Division sa General Conference. Na ngayon, mula 1863, itatag ang General Conference. Noong 2017, Ate Eunice, ang North American Division, kanilang hiniwalay ng gusali. Kasi daw masyadong crowded na. Masyadong maraming gawa yung opisina nila. Nasa isang building lang kasi sila. Kaya pala, itong North American Division, nagugulat ako. Pag itype mo ang General Conference, hindi sila hiwalay, isa lang sila. Yung pala, nasa isang building lang sila. Ay naalala ko, nung kayo mamigay dyan sa Pasay, di ba? Nung mamigay ka ng babasahin. Anong tawag dyan? Mission. Ang mission dyan? South Philippine Mission. Philippine Mission. South, walang South, ganyan. Dyan sa Chaong, yung sa, namimigay ka ng babasahin dyan sa San Pablo. Anong tawag doon? Anong mission doon? Mission. Mayroon dyan, Tagalog Mission, mayroong ano dyan eh. North Philippine Mission yung nasa Pasay. North Philippine Mission. Union Mission. Union Mission, ganyan. Natawa ako. Bakit itong North American Division ay hiwalay sa General Conference, bagamat siya under pa rin ng General Conference? At ang sabi doon, hindi natin panuurin natin sa susunod yung presidente ng NAD, ng North American Division. Ang North American Division, noong 2017, hiniwalay sila ng gusali kasi napaka-crowded na. Masyadong magulo na doon sa ano na yun. At syempre, buong sanlibutan yan eh. Ang hawak ng General Conference. So dito, ang North American Division ay inilagay nila sa northeast ng Washington. Nasa northeast siya. Sabi ko, aba, tugma ang probisiya. Galing siya sa north. Ang 6 na lalaking mayroong pangpatay ay galing sa north. Ate Eunice, kaya nasaan yung kanilang pinunta? Nasaan pala yung gitna ng bahay ng Diyos? Yung pala, nandoon din. Ang General Conference, nasa northeast din siya. Nasa east or northeast ng the same state ng Washington. Sabi ko, aba, napakagaling naman ng no? Nasa Washington din siya ng North
Northeast ang North American Division. Nandoon ang General Conference. Sangay din siya. Panoorin atin pa yung kukunin. Kaya yung aking cellphone ay lubat pa kasi. At ating isaksak na lang sa susunod na pagkakataon dyan sa television. Ayun. Visual aids mo. Ayun, yung ano mo na. Ay. Tarpaulin. Tulog ang operator. Kaya, sabi ko, ba, ang North American Division pala ay isa ministerial. Tapos, ang General Conference, hawak din niya ang buong mundo, another department siya. Sabi ko, bakit sabi ng talata, nasa taas siya? Isang building lang pala sila. Noong during Reformation, mula 1863. No? Hawakan mo lang. Ay, wala ang pala. Date. Baliktad. Teka, meron dito. Ikaw tayo dyan ang start ng Oo nga, pala mayroon pa ng standard. Ay, yung kita ko dito. Kahit malito, oh. Yung pinagkanuhan ng Coca-Cola, ano nga tayo? Yung sampayan? Ayun. hindi na eh. Oo. Hindi pala yan. Dikit sa kuha ng motor, ano? No. Yan. So, nakakatuwa na yung palang propesya na ating sinundan at ang ating hinihintay, ikaw ng salot, ay sadya pala na itong Ezekiel 9, ay mayroon pala talagang North, Brother Rani. Ang nasa North, ito yung North American Division. Hindi yung sa isko na guys, sa atin, higher gate. Oh, higher gate. Actual, Pag higher gate ay north yun. ibig sabihin lang, yung, kasi doon ang sabi ng Diyos, ay yung may katungkulan doon sa higher gate na nasa north, ay inutusan niyang gumawa ng pagpatay. So, ibig sabihin, doon talaga tayo magsimula, doon, ay sabi ng instruction, magsimula doon eh. So, nakikita natin kung paano siya matutupad. At bakit yung North American Division, doon talaga siya. Kung paano dinidescribe ng Ezekiel 9, ay andun din. Eh, samantalang si Ezekiel, ay wala pa si Kristo. Propeta na, isinulat na niya ang kanyang aklat, di ba? At ang katuparan, napakatagal. Dito na sa ating panahon na ating panghinihintay. Na ito palang, kaya pala galing ang mayroong tagapagpatay, ay galing north, ay talaga palang North American Division. May katungkulan doon. Kaya, dito natin makita, maling-mali talaga yung angkinin mo na ang East ay Pilipinas. Unang-una, wala dito ang bahay ng Diyos sa Pilipinas. Nasa Pasay. Amerika, nasa Washington, nasa East and North, or Northeast. Kaya, tingnan mo, yung sign ng Close Supervision World Trade Center, wala man dito sa Pilipinas yun, di ba? Nandoon sa Amerika, nasa New York, nasa Northeast ng New York. Kaya sabi ko, napakatindi naman talaga ng ginawang inimbintong mensahe ng mga agila. Basta lang ganun na lamang na madampot, basa lang, walang pang-unawa. Wala matangkad. Yan. Yung isa, gawin din ang isa. Tabi. Kaya lang madilim. Yan. Ito, ang Washington ay ito. Kaya pala, ang Maryland, ang Maryland, nasa taas siya ng Washington. Nilagay mo sa... Pero siya ay nasa, kaya tawag sa kanya ay Northeast Brother Rani. Pero, still, nasa isang state siya na, isang lugar siya ng, sakop siya ng Washington. Yan. Kaya dito, ang Maryland, nandun po ang Sa bubong ito. General Conference sa Maryland, sa Silver Spring, Maryland, at Eunice. Ang Maryland ay dati, sa panahon nila Sister White, ay ang Maryland sakop ng Washington. Okay? Ngayon daw kasi ay itong Maryland, hiniwalay na bilang state. Ang Maryland, nandito yung General Conference, na 35 minutes lang i-drive from
General Conference to White House, bahay ng presidente, na kung saan nandoon yung 4 na anghel sa Washington, sa Amerika, sa northeast ng Amerika. Kaya pala dito itinuro, kung yung titingnan, nasa east ang Washington, ang Silver Spring, nasa northeast pala siya. Mataas siya ng konti sa Washington. Sa sentro ng Washington, ang bahay ng presidente at bahay ng mga tagapagbigay batas. Kaya sabi ko, tama pala yung sulat ni Sister White. No? At nagtugma lang siya. Kaya hindi mo pwedeng pabulaanan, ay basta lang, ay pwede ko rin, pag mayroong mag-claim Ate Eunice sa Israel, na sasabihin, kami yung nasa northeast eh. Kaya lang, wala na doon ang General Conference sa, Ate Eunice, sa Israel. Nasa Amerika na. Mali. Kaya mali. Yung sino mang mag-claim. May Jerusalem Center din sila. Oo. Conference ng Seventh-day Adventist. Yung pinaka-Jewish, halimbawa kung sa Saudi. Oo. Jerusalem Center nila, nasa East. Yes. Ang may Seventh-day Adventist din pala doon. Mayroong ilang libo yun na miyembro. Kumbaga, convert lang yun ng Seventh-day Adventist. Oo. Pero kung i-claim mo na ikaw ay Israel, ay kaya din nilang patunayan yun. Kaya nga. Pero wala doon kasi ang General Conference. Ang doon, tapos na kayo sa biging bahay ng Diyos. Yes, hindi na doon, hindi siya ang tinutukoy ng hula. Wala na kayo sa Revelation. At sabi nga ni Sister White sa komentaryo niya sa Amerika, sa Revelation 13 at Revelation 10, itong Amerika daw ay mayroong malaking ginawa dyan ng Diyos. Mahal na mahal niya ang bansang yan. Inalagaan niya. Pinayaman niya. Yan. Pinayaman pa ng Diyos. Kaya lang, nung sumuway na, hindi tinanggap yung kautusan niya, ay doon na ang Diyos ay nalungkot siya. Bagamat ang propesya ay from America throughout the globe ang magiging bayan niya. So sino mang tumanggap niyan ng pabalita mula Amerika, ay yun ay tumanggap ng tatak ng Diyos. So dito natin makita, ito yung bansang Amerika, ito yung tinutukoy na Heart of America, nandito rin yung bahay ng Diyos. Okay, so ang nasa northeast ng Washington, yung bahay ng Diyos. Katugma Ate Eunice, na itong tinutukoy ng Ezekiel 9 at Revelation 7, 1-4, sila'y kambal na propesya na ang pangyayaring ito ay nagsimula sa bansang Amerika, sa Washington, sa north and east of Washington, hanggang sa New York. Kaya, yun yung saktong naganap. At magaganap pa, hindi po ang Pilipinas. Okay? Kasi unang-una, wala po dito ang bahay ng Diyos, ang General Conference at North American Division. Wala sa Pilipinas. At hindi rin dito nagsimula ang third angel's message. Ang first, second, ang third angel's message hindi po nagsimula sa Pilipinas. Hello po? Yes po. Sa Amerika po. Tama po. Ang Apokalipsis ay si Juan Revelador ang binigyan, sa Israelita siya. Pero ang katuparan nito na bansa ay hindi na sa Israel, kundi ang Amerika. Opo, wala. Sa pananampalataya po, tayo pa yung sanga na dinugtong lang sa puno. Ano? Oho. Oo nga. Dapat ang Amerika ang magmalaki kasi sila talaga yung hinulaan ng Diyos, di ba?